RJ Barrientos pinagsabihan ng kanyang uncle na si Johnny A tungkol sa kung ano-ano ang mga lackings niya at kung ano ang dapat niyang gawin para maging isang dominant guard na gaya niya. Sa totoo lang, mas matangkad pa nga si RJ kumpara kay Johnny A na 5'6 lamang pero naging isang legendary guard sa PBA at muntik pa nga makaabot ng NBA kapalit sa ni Muggsy Bogues na 5'3. At sa kapanahunan ni Johnny A, mas marami ang mga heavy guts na mga players kumpara ngayon kaya masasabi mo na mas high level ang skillset ni Johnny A dahil mas mabigat ang pinagdaanan niya noon dahil nga mas mataas ang level ng kompetisyon. Tanong ng mga Ginebra fans bakit daw si RJ medyo iba kumpara kay Johnny A, sinagot na niya mismo yan. Ayon sa kanya, magaling naman daw si RJ, halatang meron siyang playmaking at scorer din siya. Si RJ ngayon nagkaka-average ng 21.6 points per game sa loob ng 36 minutes per game. Magandang bagay na binababad siya ni Coach Tim kasi nagiging productive naman siya ngayon at isa nga siya sa mga dominant guard sa PBA na siya naging kandidato sa BPC kasama ni Adrian Nocum. Pero sinabi din ni Johnny A, marami pa ding lacking si RJ, pinakauna dyan ang depensa. At dahil si Johnny A dinagdag ni Boss Al para maging mentor ng mga players kaya siya mismo nagtuturo kay RJ kung paano dumipensa. Importante din kasi sa isang hustle player yung may sense of steals at pabor yan sa mga hustle players na gaya ni RJ. Pangalawang sinabi ni Johnny A, yung kanyang pagpa-flop. Napansin ni Johnny na every game na lang daw siya nagpa-flop at hindi daw yan tamang bagay para makakuha ng simpatya. May patakaran sa PBA ngayon na tinatawag na flopping violation at yun ang iniiwasan ni Johnny A sa kanya. Marami din na nakapagkomento tungkol sa flopping style ni RJ. Para kay Johnny, medyo nakakababaw daw yan ng kalidad bilang player. Noon kasi nasanay si Johnny na no blood no foul kaya mas pisikalan talaga noon ang nangyayari at hindi madalas ang flops. Tamang-tama, yan din ang gustong sabihin ng mga tao kay RJ. Hindi naman may pagkakailan na si RJ ang isa sa mga vital pieces ng Ginebra at siya nga ang dahilan kasama ni Stephen Holt kaya unti-unti silang umaangat ngayon sa standings. Sila naman merong satisfying 4-4 win-loss record. Meron pa silang 5 remaining games na natitira kaya posibleng umangat pa. Magaling si RJ. Pero kung ako yung tatanungin, mas iba talaga tong si Johnny A. Hanggang ngayon patuloy ang obserbasyon ni Johnny kay RJ sa mga bagay na kung ano dapat na ipag-improve niya at kung ano dapat na kanya i-focus. Ano nga palang masasabi niyo tungkol sa mga sinabi ni Johnny A sa strengths at weaknesses ni RJ Barrientos? Breaking news naman tayo, sisibakin na po ang Titan manager na si Martinez dahil sa umano'y kapabayaan sa pagsasign ng mga players. Siya nga raw ang dahilan kaya hindi nagawa ipag-sign ng Titan si Greg. Siya pa naman sana magiging main target ng Titan na makuha since last year pa to. Dinudulog kay boss owner pero hindi talaga tumutuloy. Responsable daw dito itong manager kaya hindi nangyayari. Walang galaw, walang mga follow-ups na ginagawa. Kaya nauudlot. Ganon din daw ang nangyari dito kay CJ Austria. Maganda din naman ang nasa Blackwater siya under Pat Aquino. Mamamaximize ang talent niya doon kaya sa Titan Ultra. Gusto sana ng owner na ipag-sign si Austria pero pinabayaan lang ng team manager at wala nga raw tong ginagawa para mapanatili sa roster yung bata. Which is actually sinadya daw para ma-line up lang ang anak niya. Nung nalaman ng owner na aalis pala si Austria, galit na galit daw ito. At agad nakapagdesisyon na sibakin ng manager. Hindi pa dyan natatapos dahil plano din daw ng manager na to na magsibak pa ng isang player na vital piece sa kanilang campaign. Walang duda, si Joshua Monson ang tinutukoy nila. Kung ganito lang naman na Titan Ultra, abay wala na silang pinagkaiba sa Terraform Egypt. Kung totoo ang sinasabi ni Snow Badwa na malaki ang plano ng Titan na makipagkompetisyon, siguro kailangan mo nang sibakin yung manager na pumipigil sa lahat ng plano nila at manguha ng mga quality players, hindi para magpahinog sa iba. Dapat gumawa sila ng mga deeper actions kung ayaw nila tawagin silang farm team. Hindi aalis si Calvin dyan kung maayos ang pamamalakat at pagpapasahod. Pero pumayag na lang owner kasi nga aging na rin si Calvin. Sana itong pagsibak kay manager ang unang daan para maging maayos ang roster ng Titan Ultra at maging contender kahit papaano.